totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir PB? Sana po ay nasa mabuti din kayong kalagayan sa pagbasa niyo po ng mensahe kong ito. Nais ko lang rin po sanang ibahagi yung naging karanasan ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang June dahil sa junior po ako ng tatay namin. Nung bata pa po ako, ang talagang kinakatakutan ko noon ay multo. Ito kasi yung madalas ipanakot sa amin noon ng aming mga magulang. Dalawa lang kaming magkapatid at pareho kaming lalaki. Bukod doon, ay ito rin yung madalas naming kinakatakutan sa mga palabas. Kaya lumaki kami ni Kuya na sa multo kaming natatakot. At hindi tulad sa mga nilalang na kadalasan pong binabanggit dito sa inyo pong programa. Pero may isang pangyayari po sa aking buhay na hindi ko po talaga makakalimutan. Siguro ay mga 23 anyos na ako noong mga panahon na iyon. Sumama kami noon ng kuya ko sa probinsya ng isa naming kaibigan. Bali 5 kaming lahat. Tawid dagat iyon at may kahabaan ang aming naging biyahe. Katunayan ay nang sumunod na araw na kami dumating doon sa kanila at magtatanghali na. Nakilala namin ang mga lolo at lola ng kaibigan naming si Nilo. Mababait sila, lalo na yung tsuhi nitong si Mang Erning. Tuwang-tuwa sila nang makita si Nilo. Matagal na rin daw kasing hindi nila ito nakikita. Nung bata pa raw ito, ay madalas silang nagbabakasyon ng kanyang mga magulang doon. Naranasan nga rin daw nitong tumira doon ng mahigit 1 taon nung hindi pa raw ito nag-aaral. Nagpahinga lang muna kaming sandali at kumain na rin ng tanghalian. Habang nagpapahinga ay marami na kaming mga pinag-uusapan na mga gagawin habang naroon kami. Kasama na sa aming plano yung paliligo sa ilog at pamimingwit. Gayon din yung pag-hiking at pamamaril. Mayroon din kasi silang airgun. Pero napagpasya naming sa kinabukasan nilang gawin yung mga bagay na iyon. Dahil sa pare-pareho pa kaming pagod dahil na rin sa haba ng aming naging biyahe. Kinagabihan nung araw ding iyon ay dumating ang tsuhi ni Nilo na si Mang Erning. May dala itong Gold Eagle beer at tuba. Pagkalapag niya sa kanyang mga dala ay iniayos na nito yung lamiseta sa may balkonahe. Bukod sa mga inumin niyang dala ay mayroon din itong dalang mga hito. Pero hindi iyon tulad ng nakikita ko sa palengke na malalaki. Sa pagkakatanda ko ay maliliit lang ang mga iyon na halos tag-1 dangkal lang yata ang laki. Pagkatapos niyang may ayos yung aming pupwestuhan ay dumiretso na ito sa kusina at sinabi kay Nilo na kanya na raw simulan dahil kanya pang aasikasuhin yung mga dala niyang hito. Sa unang pagkakataon ay doon pa lamang kami makakatikim ng Kuya Marco ng tinatawag na tuba. Tinagayan muna kami ni Nilo ng tagkakalahating baso bago niya iyon inihalo sa beer. Manamis na miss yung tuba
na medyo maasim. Pero masarap at parang hindi nakalalasing. Si Mang Erning naman habang abala sa kusina ay pinupuntahan ni Nilo upang tagayan. Maya-maya ay umupo na rin ang lolo ni Nilo at nakisalamuha sa amin. Umiinom din pala ito at biniro pa nga kaming magdahan-dahan lang daw dahil sa baka akala namin ay walang tama yung aming iniinom dahil nga sa masarap ang lasa noon. Ilang sandali pa ay nagsimula ng magkwento ang lolo ni Nilo. Pambungat nito ay marami na raw siyang mga kakaibang karanasan doon sa kanilang lugar. At kanya kaming tinanong kung kami ba raw ay naniniwala sa mga nilalang na aming napapanood at naririnig sa mga kwento. Sinabi ng isa naming kaibigan na si Jerry na hindi siya naniniwala dahil hindi pa raw siya nakakita ni minsan ng mga ganong uri ng nilalang. Sinabi din ni Kuya Mark na hindi rin siya naniniwala. At kahit sa mga anting-anting ay duda umano siya na totoo ang mga ito. Nang marinig iyon ni Lolo Ilyong ay parang biglang may naalala ito. At nasabi ang mga katagang, "Ganun ba?" At inutusan nito ang isa pa naming kaibigan na si Kevin upang kumuha ng mga dahon. Kaya mabilis naman itong tumalima at tumayo. Pagbalik nito ay may dala na ito at hawak-hawak na 3 dahon. At kung hindi ako nagkakamali ay dahon iyon ng kayumito. Kanya iyong iniabot kay Lolo Ilyong. At nakita naming inilabag nito ang 2 dahon na kanyang iniwan ng isa sa kanyang kamay. Wala siyang hawak na anuman sa kanyang 2 kamay maliban sa nag-iisang dahon na iyon. Ipinakita pa niya sa amin na kanya iyong isinasalin-salin ng dahan-dahan, palipat-lipat sa magkabila niyang kamay. At makaraan ang mga 3 beses siguro na pagpapalipat-lipat nito ay kanya namang inilapag iyon sa isa niyang palad. Nakita pa namin ang dahon bago niya yung takpan ng isa pa niyang kamay. Iniangat niya iyon sa tapat ng kanyang mukha. Nakita kong parang may sinasabi ito pero wala namang tinig na lumalabas sa kanyang mga labi. Tanging pagbuka lang ang kanyang bibig ang napansin ko. At hinipa niya iyon ng makaikatlong beses. Nang alisin ni Lolo Ilyong ang isang palad na nakatakip doon, ay nanlaki ang aming mga mata. Nang makita namin ang 100 piso at wala na ang dahon ng kayumito, naging pera ang dahon. Napapalakpak kami dahil sa aming nasaksiyang iyon. Namangha kaming lahat sa aming nakita. Pero si Kuya Mark, bagaman humanga, ang buong akala niya ay isa lamang iyong trick, tulad ng ginagawa ng mga tinatawag na magician. Pero nang ilapag na ni Mang Erning yung niluto niyang hito na aming pangpulutan, ay sinabi nitong wag na raw naming ipagtaka iyon dahil marami talaga umanong mga pangyayari sa mundo na hindi kayang ipaliwanag kahit pa ng siyensya. Matapos kong marinig iyon ay natuon na ang aking atensyon sa inihaw na hito na parang ang sarap-sarap ng papakin noon. Tumagay ng isa at bumalik na uli ang tsuy ni Nilo sa kusina pagkat di pa raw ito tapos. Habang abala kami na tinitikman yung inihaw na hito, ay narinig kong nagsalita na muli si Lolo Ilyong. Sinabi niya sa amin na kanya raw narinig yung aming mga pinaplanong gawin sa mga darating na araw. Paalala lang daw niya ay maging mapagmatsyag kami sa aming paligid.
Amin din daw igalang yung kalikasan. Hanggat maaari ay wag daw kami mag-iiwan ng kahit anumang basura. At kung kami naman daw ay mamamaril, ay amin lang umanong iwasan ang pusa kung sakaling may makita kami. At kung ibon naman daw, ay wag na wag daw naming babalakin na barilin yung ibon na mayroong kulay brown at pula na mayroong mahabang buntot. Bagaman mayroon na kaming naiisip na dahilan kung bakit ganun ang pagpapaalala sa amin ni Lolo Ilyong, ay mas minabuti na naming itanong na rin sa kanya kung bakit. Sinabi naman niya sa amin na luba umano kasing mapanganib. Dagdag pa niya, ay baka maniwala na raw kami na totoong umiiral yung mga ganong uri ng nilalang kapag amin umanong ginawa yung mga bagay na kanyang ibinabala sa amin na wag gawin. Nang lumapit na muli sa amin ang tsuwi ni Nilo na si Mang Erning, ay may inilapag itong 2 mangkok sa mesa. At nakita naming kanya palang ginataan iyon. Mukha rin iyong masarap, kaya naman kahit umuusok-usok pa ito, ay sinimulan na naming tikman rin iyon. At hindi nga ako nagkamali, dahil masarap nga ang pagkakaluto noon. Wala iyong anumang lansa, dahil na rin siguro sa mga rikado na kanyang inilagay doon. Nakita ko kasing mayroon iyong luyang dilaw at sili. Kaya nasabi ko pa nga sa aking sarili na sana ay matuto din akong magluto katulad ni Mang Erning. Naglagay na rin siya ng kanin sa gitna ng mesa sapagkat sinabi naming hindi na kami maghahapunan pa dahil sa marami namang pulutan. At naupo na rin si Mang Erning at sumalo na sa amin. Habang nag-iinuman ay nagpatuloy rin ang mga kwentuhan. Nakakawili ang kanilang mga kwento ng katatawanan. At nakakapanindig balahibo naman yung mga kwento ng katatakutan na kanilang mga naranasan. Narinig naming bigla si Nilo na nagsalita at nag-request ito sa tsuhin na kung maaari ay ito naman daw ang magpakita ng kanyang nalalaman. Tulad daw ng mga ginagawa nito noon nung bata pa siya. Hindi naman nag-atubili si Mang Erning at kanyang pinagbigyan ang pamangkin. Nakita naming tumayo ito at kumuha ng tingting. At sa isang kamay naman ay mayroon itong tau-tauan na parang yari sa karton. Katulad ni Lolo Ilyong ay parang may sinasabi ito ng pabulong habang kanyang pinapatayo yung tao na yari sa karton. At ilang sandali lang ay kanya na iyong napatayo. At sa pamamagitan ng pagtapik lang sa mesa ng isa niyang kamay, habang hawak pa rin ng isa ang tingting, ay kanya iyong tinugtugan. At nakita naming parang sumasabay sa kanyang pagtugtog yung tau-tauan na iyon. Namangha kami sa ipinakitang iyon ni Mang Erning na si Kuya Mark pa nga ay panay ang hawak sa mga gilid dahil sa inakala niyang may manipis na tali iyon na hindi lang namin nakikita. Pero ni isang tali ay wala itong nasalat, kaya napahanga talaga kami. At kahit naluba iyong mahirap na paniwalaan, ay napaniwala na talaga kaming magkakaibigan. Nang matapos si Mang Erning, ay talagang napapalakpak din kami. Nagpatuloy uli ang kwentuhan at inuman. Pero hindi ko talaga makalimutan yung mga nasaksihan ko nung gabing iyon. Lalo na nung si Lolo Ilyong naman ang magpakitang muli. Na matapos nitong bumulong ay bigla na lamang may lumabas na isang maliit na bolang apoy sa ibabaw ng kanyang palad. Nakakamangha ang paglitaw noon. Pero mas namangha pa ako nang tila kaya niya iyong mapasunod.
na kung saan niya ikumpas ang kanyang kamay ay sumusunod ito sa kanya, na imposibleng may tali iyon dahil sa siguradong masusunog. Noong mga oras na iyon ay talagang iba na ang aking nararamdaman. Pakiramdam ko kasi ay parang nasa iba akong mundo, na makailang ulit ko pa ngang kinusot ang aking mga mata noon sa pag-aakala kong namamalikmata lamang ako. At ang pinaka sa lahat ang naranasan ko nung gabing iyon ay nung patunayan sa amin ni Lolo Ilyong na totoo ang mga binanggit niyang nilalang. Sinabi niya sa amin na anuman ang aming makita nung oras na iyon ay amin na lamang daw sarilinin at wag nang ipagkalat pa. At anuman ang aming makita ay wag rin daw kaming sisigaw o magpapakita ng kahit na kaunting takot. Pag hindi daw namin kaya ay bumitaw na lang umano sa pagkakahawak sa kanya. Gagawin niya raw iyon para lang maging bukas ang amin umanong kamalayan patungkol sa aming kapaligiran. At nang kami ay sumang-ayon na lahat sa kanyang mga sinabi, ay nakita ko na namang muling gumalaw ang mga labi nito na tila mayroong ibinubulong. Ilang sandali pa ay ibinigay na niya ang kanyang hudyat at magkakasunod na kaming humawak sa kanya. Nakatulad niya ay itinuon namin ang aming tingin sa harapan ng balkonahe, doon sa medyo madilim na bahagi. Ngunit bagyang naliliwanagan ng ilaw na nagmumula sa bahay. At nakita ko ang tatlong nilalang na nakakatakot ang kanilang mga itsura. Noon pa lamang ako nakakita ng ganon. At sigurado akong ganon din ang kuya ko at iba pa naming mga kaibigan. Saglit lang iyon pagkat di ko talaga kinaya. Kaya bumitaw na kaagad ako sa pagkakahawak ko kay Lolo Ilyong. Mahaba ang dila ng mga iyon na ang kanilang mga tenga ay may kabahan din at patulis. Nakita ko rin ang kanilang mga ngipin na maliliit pero masinsin ang mga iyon at matutulis, na may kalakihan din ang kanilang mga mata, na ang kanilang mga balat naman ay mamasa-masa at wala silang gaanong buhok sa kanilang buong katawan. Ang nakita kong sunod na bumitaw ay si Jerry. At halos magkasabay naman sina Kuya Mark at Kevin, na kapwa pa umahangos na hindi ko alam kung bakit. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. At bago po tayo tuloy magwakas, ay bibigandaan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Haven Good Bless, Janice Sarad, Lilian Culiado, Ann Gandara, Rica I. Raquel Santos, Luz Biminda Bersosa, Loretta Cabiles, Rochelle Lagunero, Tetsuya Coroco, Ronech de la Cruz, Ana Tapion, Quenilin Hakulo, Janice Lema, Ellen Aragon, Sel Pangilinan, Jonah Cadano Bisario, Jaymar Bilarmino, Grisilda Ibasitas, Dino Castor, Nenita Centeno, Archangel 5, Maria Fe Escudero, LG, Wilma Tambuyat, Marina Gonzales, Wilin Tasoy, Ren Tanguines,
Celsa Escartin, Mary Jean Descotido, Errol Bugoy, Marvin Magbanwa, Maria Lisel Baro, Jane Villarmino, Junard Magnifico, Jing Garcia, Haroko Moto, Mary Grace Rizaldo, John Reniel Sakate, Glenda Dangilan, Bible Vlog Kaliwete, Presbyteros Rose, Dolores Bell, Jen Marcelo, Robina Dairo, Nelvi Katubay, Ninya Song Caspe, Manilin Mercado, Shasta Sharp, Krista Claire, Amelita Nicor, George Venuya, Carmelita Mabanag, Remeline Kaskayan, Miss Miami Laurel, Jodeline Avila, Angelo Deita, Vana Tonhok, Don Diaz, Wences 666, Melissa Nicole Shah, Roy 02 Mahilo, Gina Solweta, Wela, Misuki Kawabata, Elma Sosa, Ana Marie Pueblas, Erlina Kokjin Magnuson, Peng TV, Ting Loberisa, Jude's Evening Star, Anita Gopo, Rosmen Quaresma, Arturo Bakang, Jelay Rambel, Jovan Abanyo, Amabel Key, Kient Barrel, Teresita Cerone, MJ Espligera, Samel B. Sapal, Daboy Dipax, Muer Igia Kabilin, Carlo Laurenaria, Resi Madrid, Jack Cripps, Joan Sanchez, Lester Abog, Gestoni Marvin LV, Vanessa Apilat Galia, Merly Canoy, Lindalin, Agnes Jimenez, Sheila Lablab Liamado, JHD Channel, Herman Marasigan, Rowena D.S. Velasco, Rose Concepcion, Reynante Handi, Jan Kevin Ojena No. 4, Lawrence Lianto, Josephine Barrientos, Jonivel Ilorti Jun, Cleofe Guier, Aline Competente, Mary Ann Labini, Jason Pagayon, Tomian Amar, Arnel Tinapaw, Dimple Yumi. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.